Hello! Welcome dito sa year 2020. 2020. Ang dami. Welcome dito sa iyong year 2024 forecast. So, yan. Titignan natin. Sisilipin natin from January up to December ng 2024 ninyo, Leo. General reading lamang ito, no? So, ito ay pahapyaw na silip lamang yan sa bawat buwan ng iyong 2024. At kung bago ka dito sa aking YouTube, don't forget to subscribe. Padamay na rin, pa-like and follow na rin yung aking FB, Instagram, TikTok. Send lang kayo ng private message sa aking FB page kung gusto ninyong mag-book or mag-inquire about personal readings. And speaking, by the way, ng 2024, meron din tayong personal reading para dyan. Limited slots, limited time only. Until December 15, kung di pa po kayo nakakahabol, kung gusto nyong mag-avail ng personal na ganitong reading, avail na po kayo. Kasi ang resume ko, mga January na. Siyempre naman, holiday season, di ba? Kailangan din nating mag-spend ng quality time sa ating pamilya during the holidays. Especially pag Pasko, no? So, yan, yung mga gustong mag-avail, avail na kayo. Bago mag-December 15, book na kayo. Yung link at details, ilalagay ko na lang sa description. At yung mga may gusto ng free reading, ginagawa ko po yan kapag nagla-livestream ako sa Facebook, YouTube, Instagram, or TikTok. Ayan. Bigay ko muna pala ano mo, Leo. Maganda ka ng pen and paper. Bigay ko muna yung lucky day, lucky numbers mo. Pwede mong i-pause or i-rewind. Lucky day mo Friday, lucky numbers mo 13, 46, 40, 51, 21, at saka 43. Yan. Yan na. Proceed na tayo. Wait lang guys. Nasulatan ko yung daliri ko. Mag-alcohol lang ako kasi mamamantsahan yung ating baraha. Ayan. Simula na tayo, January. O yan, hindi ko na to elaborate ha. Yung tipong very extensive kasi naman, abutin tayo ng 10 years. Avail na lang kayo ng personal reading kung gusto ninyong very detailed. January, of course. Unahin natin. Nagliparan yung mga baraha mo. Di January mo, may romance. Romance. Bad romance ba to? Good romance. O diba? May celebration, may party, o baka may kasal, or ewan ko, pwedeng related sa romance yung celebration, pwedeng hindi rin naman, pwedeng separate pa yon, may party na hindi naman related sa jowa. Basta meron pa parating sa iyong kilig moment kasi may romance saka may mga party at kasiyahan. Psychic ability, trust your intuition by January. So kung may mga kutob-kutob ka dyan, nararamdaman ka, sundan mo lang itong intuition mo, yun yung sabi. Meron ka ring success with effort by January. So itong success mo, malamang ito ay bunga ng iyong mga pinagagawa at pagsisikap nitong 2023 kasi January siya papatak eh. So, sabihin na natin itong mga efforts mo ng 2023 ay magbubunga starting 2024 January, o di ba? Magandang simula. Tingnan naman natin by Feb. Feeling tied down, frustrated. Naku, pagdating ng February mo, may frustration agad. Feeling nakatali, Feeling stuck, nakatali. Walang magawa, no? Parang yung tawag dito, yung helpless na situation or oo, nakaka-frustrate nga naman yun. Yung tipong wala kang magawa, no? Pero, ano pa ba? Dealings or relationship with a woman. Yan. Yung sino man tong person. Romantic man or hindi. Friendship man, family, or whatever. Warning you of a problem either now or in the near future. Ayan, February. Pina-warn ka, pwedeng may problem. So, nagwa-warn siya sa iyo ng February. Ang ibig sabihin niyan, pwedeng sa mga March
or mid or late Feb, pwedeng may problem, no? So, ayan, at least na-warn ka. Bandang March, dealings or relationship with an older man. Oh. Romantic, hindi, family, friendship, etc. Kung ano man, wala namang sinabing specific, pero may old man. Old man o older man, kung sino man yan. Major challenge to overcome. Ayan na nga. February, wina-warn ka na. O diba, ang bait nung barahan natin. Feb, sinasabi niya na yung warning sa'yo. Naka-point na yung finger niya. By March talaga, parang may malaking problema. Sana naman, wag naman health o kung ano mang kakatakot na problema yan, Leo. Pero mukhang meron kang kakaharaping malaki kasi mountain yan eh. Major challenge ang kakaharapin mo. So, sana masolve mo yan. Good luck at kailangan lakasan mo yung loob mo. Two-faced friend. Nako. Ingat sa mga kaibigan. Hindi lahat ng kaibigan totoo. Yung iba peke. Puwet ng baso. Diba? O, diba yung diamond? Minsan nakala mo kumikinang. Kala mo totoong diamond. Yung pala puwet ng baso. O, yan. By March, pwedeng etong friend mo tatraydorin ka kasi two-faced eh. Kala mo totoo or kala mo mabuti pero hindi pala, no? O baka yan yung marireveal sa iyo. Exciting event pagdating ng April, Leo. O ano man ito? Something, strong emotion, passionate love or hate. Either pwede kang mapahamak dito sa matinding passion na yan or emotion na mararamdaman mo. So, ibig sabihin, try mo i-control itong fire na yan, na hindi ka i-consume niyang emotion mo na yan. Kasi sabi dyan, may matinding passion, emotion, love, or hate. Do not be tempted to lower your standards. Ayan. Feeling ko, oo nga, parang related sila nung fire card, itong flag. Ayaw mo na, huwag ka nang magpadala lang sa matinding emotion. Huwag mo na lang patulan, yun na lang siguro yung masasabi ko. At huwag mo na ibaba yung level mo, yung standards mo, kung meron ka mang makakadil na ganyang situation or tao. Yun na lang siguro. Kasi ikaw din yung madadarang dun eh. Yung napipil ko eh. Pagdating naman ng May, get back to basics. Nako. Back to start. Back to the basics daw by May. Hindi ko alam ano tong bagay na parang tipong nagsisimula ka uli sa basic, no? Spiritual guidance, protection from harm. Kung meron mang mga umaaligid sa iyong harm by May, guardado, protektado ka ng iyong angels. Gagabayan kanila, no? As long as ikaw ay naniniwala sa iyong mga angels at ikaw ay nakikipag-communicate sa kanila, kung nagdadasal ka, yan yung mga ganyan. Poprotektahan ka naman nila. Marriage will take place, either romance or business. Pwedeng iba, kasal. Or kung hindi naman daw romantic na marriage, business partnership. Okay, ibig sabihin lang papasok ka sa commitment whether romantic yan o hindi pagdating ng May. Bandang June naman, merong reconciliation. So yan, kung may mga nakasamaan ka ng loob, no? Mga bandang June, pwede kayong magkabalik uli, magkaayos. Break up man yan with romantic or friendship, or business partnership, sabihin na natin. General reading naman ito. Kaya kung ano nang nagre-resonate sa inyo. Meron din ditong older woman. If you are dealing with someone or if you have a relationship with an older woman. A position of authority. Sino kaya ito? Person in charge. Ikaw ba yan? Actually, this represents you, parang emperor card yung napipil ko dito. Position of authority, sabihin na natin na ikaw ay papasok sa isang leadership role, pwedeng promotion or may mga
major na responsibilities ka or taking control sa isang situation, eto na yun, no? Someone na meron siyang access doon sa yung pinaka pagmamanage, ewan ko kung saan man yan, sa pera man yan, sa career, etc., no? You should accept valid criticism, Leo, by July. Wag daw balat sibuyas sa mga puna. Kasi ito naman ay valid, hindi naman siya tamang personalan lang. I-take mo na lang professionally yan kung pinupuna ka man, kung sino man yan. Baka para rin sa kabutihan mo yan Take care, enemies are working against you. Naku, may mga kalaban na naman tumapat. So, bandang March, mayroon kang two-face na kaibigan, Tridor, Plastic. Pagdating ng July, mayroon na mga forces dito, hindi naman sinabing tao, pero enemies Basta merong mga kalaban dito na nagsama-sama sila para kalabanin ka. Parang pelikula lang, no? Kampo ng mga kadiliman working against you, ayan. Tao man yan, hindi, nako. Waiting for news, package or letter, ayan. Baka may inaabang-abangan ka bandang July. Kung ano man yan, sabi dyan, pwedeng news, pwedeng package, mga sulat, ayan. Expect na bandang July, pwede mong ma-receive yung mga hinihintay mo na yan. So, August, Leo, birth month mo, success assured with good plans and hard work. Ay, salamat naman, diba? At least, may success para sa inyo. So, ito ay something naman na pinagplanuhan mo daw at pinaghirapan, kaya deserve mo yan. Deserve mo yung success na yan, Leo. Yun lang, merong makikipag-part ng way sa iyo. Hiwala yan. Kung merong nagkaroon dito ng pagpasok ng commitment ng May, parang aiksi namang pag-ibig nito. Parang May, kinasal or pumasok sa relationship, romantic or business, tapos mga bandang August, break up agad. Ayan, So, kung meron kang papasuking commitment by May, possible na mag-end din siya by August. So, kontrata yan. Kung kontrata ang iksi. At kung romantic affair man yan, business partnership, ganun pa rin, maiksi, may break up, okay? Basta may break up bandang August. Romantic man, hindi. O, diba, ayan, may kinalaman sa love. Baka nga kakajowaan. Oo, baka yung iba sa inyo, ilang buwang pag-ibig lang. Di ba may kantang ganon? Isang linggong pag-ibig. Ito naman sa'yo, mula May hanggang August. Bandang August, break up agad, no? September, successfully overcoming a problem. O, diba? At least by September, masusolve mo na tong mga problema mo, Leo. Sana nga. Taking a vacation, physically or mentally. Yung iba sa inyo dito, may time out. Whether actual kayong magbabakasyon or physical or mental na pahinga. Baka ito ay kailangan ninyo nang gawin by September para ma-refresh kayo, magkaroon ng time ng makapagpahinga, makarecover man lang. New home, new attitude. May mga bagay na bago para sa iyo, Leo. Ibig sabihin, dapat mo nang baguhin yung mga dapat baguhin sa sarili mo. So, pwedeng yung iba, indication to ng bagong bahay. Baka iba kayo, makakabili kayo ng bahay by September o lilipat na kayo sa bahay na kinuha ninyo. Lilipat ng ibang tirahan, apartment, ayan. Sa meron ditong bago. Home man yan, literal na bahay man yan, bagong trabaho, etc. Basta meron kang, yun na yung panibagong home mo, yun na yung panibago mong tutuluyan. O, diba? Whether tinutukoy dyan ay actual na bahay o
trabaho, like company o etc. Basta may bago. Pero, yun na nga, dapat bago na tong lilipatan mo. So, dapat Leo, bago ka na rin yung attitude mo o kung ano may tinutukoy dito na dapat baguhin mo, no? October naman, the most difficult part of a situation is over. Wow! Transitioning period yung September mo kasi dito, di ba sabi lilipat ka? And at the same time, may binabanggit dito na break, pahinga, physically, mentally, and then, ayun na nga, yung ma-overcome mo yung problem mo. So, nasa transition ka nung September, tapos pagdating ng October, nalagpasan mo na daw yung mahihirap. So, ayun. So, hopefully, yung mga mahihirap na part, may encounter mo lang from January up to September. Tapos, pagdating ng October 2024 mo, maluwag na. Kasi lumagpas na yung mga mahihirap na part. Ayan. O, dito ka makaka-feel ng relief. Dito ka na makakakita ng magagandang changes by October. O, diba? May wish come true pa para sa iyo. O, sincere wish will be granted. Meron something na ipagkakaloob sa iyo kung ano man itong wini-wish mo. Possible October. Pero may mga bagay na nakakalungkot dito, Leo. Ayan. Pero personal, parang may kinalaman sa sarili mo. Kung ano man itong mga bagay na ikakalungkot mo no October. So, bandang November, you have keep your life in balance. Ayan, importante ito. Paano balansihin yung mga bagay-bagay? Ibig sabihin, yung mga bagay na sumusobra, i-align mo. Yung mga bagay na kinukulang, i-adjust mo rin. So, by November, dapat timbang-timbang, pantay-pantayin, i-adjust yung mga dapat i-adjust na sumusobra at kinukulang, no, pagdating sa sayo, sa sarili mo or sa sitwasyon mo. Okay, may loss, nakakalungkot, sana naman hindi. Ayoko itong mga ganito, pero wala tayong magagawa. Kailangan kong sabihin kung ano yung nahuhugot ko, yung nakikita ko. Pwedeng may loss, hindi tinukoy kung ano. Lahat ng form ng loss yan tinutukoy dyan. Kasi general to. Pero may wish granted para sa iyo. Okay? Kung meron mang mawawala sa iyo, tao man ito, bagay, o kung ano man, at least may matutupad na wish bandang November. Pang-neutralize ng negative. December mo, bago matapos ang 2024 mo, mukhang madidisappoint ka sa relationship mo with a friend or a lover. Ayan na naman yung friend. March pa lang, nagtu-two-face na tong kaibigan na to. Pagdating ng December, may disappointment. Okay? Pwedeng friend o pwedeng sa jowa. Yung disappointment. Ay! Secret admirer. O, kung i-disappoint ka ng kaibigan mo, at saka ng jowa mo, pero meron naman someone na humahanga sa iyo dyan sa paligid-ligid, at pwedeng ito ay magparamdam sa iyo by December, no? Na meron ka palang secret admirer. Meeting with a stranger could be important. May nakatakda na makikilala ka. Kung sino man tong stranger na to, pero parang bakit sinasabi dito na importante itong person na makikilala mo, or importante yung magiging connection ninyo, romantic man ito o hindi. Okay, Leo, ito yung mga nasagap ko from January to December ng 2024 mo. At kung makaresonate man sa inyo to, balikan nyo na lang, mag-comment na lang kayo dito. Take care, good luck, and God bless. Leo, don't forget to like and share this reading.